Bakit may mga haliging lumilitaw sa gitna ng karagatan? Ito ay isang seafood farm na matatagpuan sa Strait of Dover, France. Dito, ang mga lokal na aquaculturist ay nag-aalaga ng isang uri ng seafood na tinatawag na tahong. Karaniwang tumutubo ang mga tahong sa mga baybaying tubig. Ang mga magsasaka ay nagtatali muna ng mga lubid malapit sa dalampasigan upang makolekta ang mga batang tahong na tinatawag na larvae. Pagkaraan ng ilang panahon, natatakpan na ng mga tahong ang mga lubid. Inaalis ng mga magsasaka ang mga lubid na ito at ibinabalot sa mga poste malapit sa pampang at tinatakpan ng lambat para maiwasang mahulog ang mga tahong. Ang mga tahong ay mabilis dumami at tumubo. Umaabot lang ng 9 na buwan bago maging handa para anihin ang mga larvae. Sa panahong ito, hindi kailangan ng espesyal na pangangalaga dahil ang mga tahong ay kumakain lamang ng mga mikroskopikong organismo at organic detritus. Kaya napakasimple ng proseso ng pagpapalaki. Kapag handa na, ang mga tahong ay maaaring anihin ng mano-mano o gamit ang makina. Bukod dito, ang tahong ay isang karaniwang uri ng seafood na hindi lang abot kaya, kundi napakalambot at masarap din. Alam mo ba ang dugo ng horseshoe crab ay sobrang mahalaga sa industriya ng medisina at ito ang dahilan kung bakit ito napakamahal. Umaabot ito ng 15,000 dolyar kada litro o higit pa. Ang dugo ng horseshoe crab ay mahal dahil ito ay may sangkap na ginagamit sa pagdetect ng nakamamatay na bakterya sa mga gamot at bakuna. Asul ito at may natatanging biochemical property na hindi natutularan ng iba. Dahil dito, naging sentro ito ng industriya ng medisina pero may kapalit itong epekto sa populasyon ng mga hayop na ito.